Nagkita sina Netanyahu at Trump sa White House na walang press availability. Ano ang gustong itago ng dalawang leader na ito? Tingnan natin ang sinabi ni Netanyahu kay Sean Hannity pagkatapos ng pulong. Maganda yon. Isa iyon sa pinakamagagandang pagpupulong na nagkaroon kami. At palagi, alam mo, palagi kong ayaw bigyan ng mga kritiko na pilit naghahanap, alam mo, ng bitak sa alyansa natin. At natutuklasan nila, diyan na yung araw, ay isang pader na gawa sa granito. Alam mo na. Ayaw naming magkaroon ng sandatang nuklear ang fanatikong rehimen sa Tehran para manakot bawat Amerikano at bantaan ang kapayapaan ng mundo at pag-iral ng Israel. Kaya iisa ang layunin natin. At ito ay makakamit alilman sa pamamagitan ng diplomasya o ibang paraan. Pareho kaming nakatyon doon. Sige, kapansin-pansin na sinabi ni Netanyahu na mga posibleng kritiko kasi hindi lang sila basta mga posibleng kritiko. Sila ang mga kritiko natin. At dapat kong sabihin, pati mga kritiko niya sa Israel mismo, Mark, bago siya pumunta sa Washington, tuwang-tuwa talaga sila, alam mo. Sinasabi nila dito, sa wakas, napuno na si Trump kay Netanyahu. At naging critical siya dahil sinabi ni Trump ang isang bagay na parang, alam mo na, si Trump ay si Trump. Kaya sinabi niya ng ganito, hindi ko kailangan si Netanyahu para malaman kung anong materyales meron sa Pickaxe Mountain. Lahat ng tinatawag nating kampong, kahit sino, basta hindi si Bibi, ay agad sinunggaban yon at nagsabing, ha ha ha. Dumating na ang matagal nilang hinihintay na hidwaan. Nakakatawa ito. Alam naman natin kung paano magsalita si Trump. Pangalawa, pagkatapos ng meeting, nag-post si Trump sa Truth Social na maganda ra ang kanilang meeting. Ngayon, ulit, hindi natin alam kung ano ang ibig sabihin nun. Alam naman nating mandun sila ng 1 oras at 20 minuto na isang mahabang pagpupulong. At oo, may iba pang mga tao na naroroon sa silid. At gusto ko lang sabihin na alam ko na maraming pagkadismaya dahil hindi pa tayo bumabalik sa buong saklaw ng aksyong militar. Lalo na't habang nagaganap ang pagpupulong na iyon, inatake ng Iran ang mga target ng US sa Jordan. Kaya, Mark, ano ang masasabi mo tungkol doon? Kaya una sa lahat, si Trump ay nakatikim ng kaunting batikos dahil sa isang balita sa New York Post, hindi artikulo kundi balita, sinabi niyang magdadala si Netanyahu ng bagong impormasyon ukol sa Pickaxe Mountain. Ngayon, sa tingin ko Israeli ang nag-leak ng kwento. At malaking pagkakamali iyon dahil walang presidenteng gustong unang mabasa sa diaryo ang sasabihin ni Netanyahu kapag nagkita sila. Tama? Pangalawa, ang kooperasyon at intelligence sharing ng US at Israel ay napakalapit at pang-araw-araw na gawain na. Kung may impormasyon ukol sa bundok Pickaxe, dumadaan ito sa tamang proseso. Hindi na kailangan pang punong ministro ang mag-abot sa presidente. Sa tingin ko, kung Israeli nga ang nag-leak, yun din hinala ko. Malaking pagkakamali yon. At syempre, kung tatanungin si Trump tungkol dito, siguradong kukontra siya. Ayaw niyang masabihan na tuturuan siya ni Netanyahu tungkol sa Israeli intelligence. Gusto niyang iparating na galing sa American intelligence lahat ng impormasyon niya. Kaya muli, kung opisyal ng Israel ang nagbunyag noon, hindi maganda yon. Sabi ko, mali at masamang halimbawa ang ginawa mo. Akala mo, alam mo, gusto mong maglatag ng kwento, alam ng intelihensya ng Israel, pero sa totoo lang, sinisimulan mo ang pagpupulong sa hindi magandang paraan. Sa kabila ng sinabi ko, mukhang parehong ang panig ng US at ng Israel ay hindi nagsasabi ng marami tungkol sa pagpupulong. Pero pareho nilang inilalarawan ito bilang isang napakagandang pagpupulong. Pareho silang sang-ayon na maganda ang naging pagpupulong. Palatandaan nyo na baka nga talagang naging napakaganda ang pagpupulong. At sa huli, sinabi mong inatake ang mga target ng Amerika sa Jordan, na ang Iran ang umatek sa mga target na yon sa Jordan. Maging prangka tayo. 13 hanggang 14 na araw tayong may putukan. Sumunod ang ilang araw na tahimik, pero mukhang magbabalik na naman ang putukan. Pero kailangan nating makita kung paano ito mangyayari. Pero sa kabila ng lahat ng putukan na ito, ang Iran ay mahigpit na nagpasya hanggang ngayon na huwag targetin ng Israel. Tinarget nila, gusto kong bilangin, isipin natin ang mapa ng Gulpo sa ating isipan. Tinarget nila ang Kuwait, Bahrain, ang Emirates, Saudi Arabia, Qatar, Oman, at Jordan. Pero hindi ang Israel. At bakit hindi nila tinatarget ang Israel? Dahil ba bigla na lang nila tayong minahal? Binasa nila ang mga libro ni Herzl at nagpasya silang maganda ang Zionism. Binasa nila ang Biblia at natuklasan nilang may koneksyon talaga ang mga Hudyo sa lupang ito, oo. O napipigilan pa sila? Natatakot pa sila. At baka dapat lang naman na naghihintay lang ng dahilan ng pamahalaan ng Israel. Naghihintay na gumawa sila ng anumang labis na magbibigay daan sa Israel na tumugon ng hindi proporsyonal. Patawad sa mga internasyonal na abogado ng karapatang pantao o minsan ang hindi proporsyonal na tugon ay proporsyonal at kailangan. Siguro dahil takot sila sa ganitong reaksyon, nagpapaputok sila sa lahat sa rehiyon pero hindi sa Israel.
Tama. Sa totoo lang, hindi ko tatawagin na pag-atake sa Iran, kundi sa Islamic Republic. Ang mga mamamayang Iranian, ulitin ko, kailangan kong bigyang diin. Kailangan nating ihiwalay sila mula sa rehimen na siya ngang nagsimula na ulit ang pagbitay ng mga bilanggo at tumututol. Kaya alam mo, kailangan nating muli. Dapat nating ipabatid sa mga Iranian na alam naming nahihirapan kayo. Sige, huwag mong banggitin ang Iran, kundi mga Iranian. Ang sinasabi ko ay wala namang tinatawag na hindi proporsyonal na tugon sa Islamikong Republika, sa palagay ko. At sabihin ko lang, ire-record namin ito ngayong Hulyo 29. At ang dahilan kung bakit ko sinasabi yan, ay dahil napakabilis magbago ng mga bagay sa rehiyon. Kaya sino ba ang nakakalam kung ano na ang maaring nangyari bago pa ito mailatala? At ang alam din natin ay umatake ang Saudi Arabia at Estados Unidos sa mga target ng Iran bilang tugon kagabi. Muli, kapag sinabi kong gabi at araw, depende ito kung anong time zone ang kinalalagyan mo. Ngayon, ang isa pang punto na gusto kong iparating ay taliwas sa sinasabi ng maraming kontra kay Netanyahu. Hindi naman talaga siya yung tipong mahilig sa giyera gaya ng inaakusahan na parang gusto lang umatake. Hindi totoo. Sinabi pa nga niya kay Sean Hannity, kahit anong paraan na gumana, kung ito man ay negosasyon, kung ano man, hindi ko alam. Ang ibig niyang sabihin ay kahit anong paraan para mapabagsak ang rehimeng iyon at mailabas ang mga sandatang nuklear doon at mabago ang buong paraan ng pagpapatakbo ng Iran ay ayos lang sa kanya at hindi kailangang sa paraang militar. Ang problema ay sina J.D. Vance at ang mga kasama niya doon, kasama sina Koff at Kushner sa kanilang katawatawang MOU na wala namang patutunguhan. At alam mo, ang Republikang Islamiko ay nagsasabi, "Oo, gusto naming makipagnegosasyon pero wala kaming balak. Isuko ang kahit ano." Kaya nangyayari ang ganyang laro. Alam nating hindi naniniwala si Netanyahu riyan, pero napaka-diplomatic niya kapag nagsasalita tungkol sa sinumang konektado sa Trump administration. Tungkol kay Netanyahu na parang inaakusahan siya at sa tingin ko, maraming tao sa buong mundo ang nakikita siya bilang isang tao na mahilig magdesisyon agad-agad. At alam mo yon, inaalis ang mga kalaban bago pa sila makabunot ng baril at kung ano-ano pa. Kung gagamitin ng Western na metapora, gusto niyang maunang bumaril bago magtanong. Hindi yon totoo. Bagay mga kritiko ni Netanyahu ay umaamin dito. May dati kang kasamahan sa Jerusalem Post na si Anshel Tefa na sumulat ng talambuhay ni Netanyahu. Palagi siyang kritikal at bihira magbigay ng positibong komento kay Netanyahu. Pero sabi niya sa libro, si Netanyahu ay napakaingat sa paggamit ng puwersang militar. Siguro dahil lumaban siya sa digmaan at nakitang pagkamatay ng mga tao o dahil namatay ang kanyang kapatid sa labanan. Maingat siya sa hindi paglalagay sa panganib ng buhay ng mga kabataang sundalo, lalaki man o babae. Napakaingat niya. Sa tingin ko yung reputasyon niyang parang kumakain ng mga batang Palestino sa almusal, oo. Malaking tulong yon sa deterrence ng Israel. Maganda na natatakot ang mga kaaway natin umatake. Sabi ko nga, kaya hindi inaatake ng Iran ang Israel ay dahil takot sila sa magiging tugon natin. Maganda yon. Pero kung titingnan talaga si Netanyahu sa kasaysayan, naging maingat siya sa paraan ng paggamit niya sa IDF. Tama ba? Hindi siya yung basta-basta nagpapasya, sa kabaligtaran pa nga. Alam natin yan sa kanyang kasaysayan. Tukon naman sa malaking issue ng MOU. At nabanggit mo ang vice-presidente. At nabanggit mo rin ang iba pang mga tagapayo ng Pangulo. Sa huli, si Trump pa rin ang pumili. Pinili niya ang MOU. At sa tingin ko, ang kailangan sanang sabihin ni Netanyahu kay Presidente sa pagpupulong na tumagal ng 80 minuto ay na ang MOU ay para sa 60 araw na bukas ang mga kipot. At sa panahong yon, makikipagnegosasyon tayo, sabi ni Trump, para tapusin ang nuclear program ng Iran at alisin ito ng mga Iranian sa anumang paraan. May 60 araw silang magkasundo sa paraang diplomatiko. At ang nakita natin talaga ay walang sino man ang nag-uusap tungkol sa programang nuklear dahil sa orihinal na MOU. Sinabi nilang dapat bukas ang mga kipot, pero nilabag ito ng mga Iranian at nagdulot ng mga problema sa mga kipot. Yan ang punto. Kaya lahat ay nag-uusap tungkol sa mga kipot at ang mga kondisyon para buksan ang mga ito. Walang nag-uusap tungkol sa pinakamahirap na bahagi, na harapin ang isyong nuklear, ayon kay Netanyahu kay Sean Hannity, ay ang pinakamahalagang issue. Kaya sa tingin ko, dapat talagang bigyan diin ni Netanyahu sa pagpupulong na anuman ang mangyari sa Gulpo, sa mga kipot o sa daloy ng langis mula sa mga bansa sa Gulpo, oo. Ang pinakamahalagang bagay ay manatiling nakatutok sa tunay na issue. At ang isyong iyon ay ang programang nuklear ng Iran dahil nakasalalay lahat sa isyong iyon.
Masasabi ko rin na ang mga tao na nakatutok lang sa isyu ng langis at trapiko sa mga kipot, kung sakaling magkaroon ng sandatang nuklear ang Iran, huwag naman sana. Pero sa teorya, kung sakaling magkaroon sila ng sandatang nuklear, isipin mo kung ano ang magagawa nila bilang pananakot gamit ang langis at kung sino ang makakapigil sa kanila. Tapos, ang presyo ng langis, hindi na $100 kada bariles. Maaari itong maging $200 kada bariles. Pwede itong umabot sa $300 kada bariles dahil kapag nagkaroon ng sandatang nuklear ang Iran, magagawa na nila ang mga bagay na ngayon ay pinipigilan pa nila. Maaari rin nilang isara ang mga kipot at maglatag ng anumang kahilingan. Kaya dapat malaman ng mga nag-aalala sa presyo ng langis sa kanluran na kung magkakaroon ng sandatang nuklear ang Iran, lalong lalala ito, kaya mahalagang tama ang gawin natin. Sigurado rin akong sinabi ni Netanyahu kay Pangulong Trump, dapat nakatuon ang atensyon sa pangunahing target at issue, at iyon ang nuclear program ng Iran. Tama. Pero alam mo, alam din yun ni Trump at si Trump. Sinabi rin niya na walang saysay ang MOU at kalokohan lang. Sabi rin niya na wala na talaga yon, pag-asa. Hindi naman yan talagang sinabi niya, pero gets mo na. Ginawa na niya, hinahayaan niya sila at madalas niyang binabanggit ang parira lang iyon. Gustong-gusto nilang makipag-usap sa atin. Nakiusap sila na makipag-usap. Oo, syempre, kapag may kasunduan sila, alam mo naman, kadalasan hindi nila tinutupad. Paulit-ulit niyang sinasabi ang mga ito. Isa sa mga bentaha ng pagkakaroon kay Trump na nagsasabi ng magkaibang bagay at nagtitweet pa, nalilito rin ang Tehran. Okay? Alam natin na nalilito ang Israel, nalilito rin ang mga Amerikano, na alam natin, nalilito rin ang kalaban, kaya maganda yon. Tulad ng sinabi mo, maganda yon. Kailangan mong panatilihin silang hindi sigurado at kinakabahan sila. At tuwing iniisip nila yon, si Trump ay talagang mahina at nagsisimula silang umatake. At mukhang itinuturing nilang mahina ang mga estado sa Gulpo. Dahil patuloy silang, sila, ibig sabihin ang Islamic Revolutionary Guards, patuloy na tinatarget ang mga iyon, ang mga estado sa Gulpo. Ginagawa nila ito at sinusubukan si Trump kapag sinabi niyang babalik siya para makipagnegosasyon. Napansin ko na ang mga Republikano, hindi yung mga kontradigmaang Republikano, kundi yung mga sumusuporta kay Trump at pabor sa digmaan ay sobrang nabibigo. Nakikita ko ito sa lahat ng social media. Sinasabi nila, anong ginagawa niya? At bakit hindi niya tinatapos ang trabaho? At bakit hindi niya tinatapos ang trabaho? Ngayon, hindi natin tiyak kung ito ay estratehiya o talagang nagsasalita lang si Trump. Malalaman lang natin yan kapag napag-uusapan na natin ito ng pabalik-tanaw. Isang bagay ang sigurado at gusto ko lang magkomento tungkol sa Israeli left, okay? Dahil kapag sinabi mong may mga tagas ng impormasyon at ganito at sinasabi mong baka may galing sa Israel, baka may naglalabas ng impormasyon sa New York Post, New York Times at iba pa. Isa sa mga bagay na meron tayo dito ay mga Israeli na eksperto sa Iran tulad ni Ronen Bergman na nagsusulat para sa Israeli media at sumusulat din siya para sa New York Times. Ganon din kay Barak Ravid. Siya ay nasa Axios. Kasama rin siya sa Yediot Ahronot at Channel 12. At itong dalawang lalaki na itinuturing na eksperto pagdating sa Iran at ugnayan ng US at Israel ay galip kay Netanyahu. At sa totoo lang, hindi rin nila gaanong gusto si Trump. Pero ang gusto nila ay sabihing, alam namin ito dahil sinabi ng source namin at ng isa pa naming source. Mag-ingat kapag may anonymous source. Sige, ipinapakita alam niyan na wala kang paraan para questionin ito. At kaya hindi ako, laging nagdadalawang isip akong maniwala sa mga leak at mga ganyang bagay. Minsan kasi, may mga pagkakataon na sinasadya talaga ang mga leak para linlangin ang kalaban. Gaya ng nakita natin noon sa Beeper Operation at iba pa. Isa na lang, huling punto. Ito ay libing ni Lindsey Graham. Itong panayam na ibinigay ni Netanyahu kay Sean Hannity, sa totoo lang, galing pa siya sa libing papunta sa studio para gawin ang panayam na yon. May mga tape tayong narinig noong nakaraang linggo. May video rin si Lindsey Graham sa opisina niya habang nakikipag-usap sa speakerphone kay punong ministro Netanyahu noong nakaraang taon. Ilang buwan na ang nakakaraan. Nasa speakerphone ito kaya narinig natin si Netanyahu at nakita si Lindsey Graham. At sinabi ni Lindsey Graham, makikipag-usap ako kay Trump mamaya at gusto kong kumbinsihin siya na sumama sa inyo ang inyong Air Force sa pag-atake sa Lebanon, Hezbollah sa Lebanon. At sinabi sa kanya ni Netanyahu, yan ay isang kawili-wiling alok, pero mas gusto kong wag na lang. Kailangan muna nating asikasuhin ang Iran. Kailangan nating asikasuhin ang isang bagay lang sa isang pagkakataon. Hezbollah, hindi muna ngayon. Ayaw nating isangkot ang US Army,
Air Force at Israeli Air Force sa Lebanon sa ngayon. Yan ang dahilan ng kanyang pag-iingat. Sabi ni Lindsey Graham, gawin na natin at kunin na ang... At pagkatapos ay sinabi ni Lindsey, interesante ang punto mo, maganda ang naging usapan nila. Pero handa siyang tawagan si Trump at sabihin, ituloy mo lang. Pag binanggit mo ang Lebanon, sa tingin ko malamang na ang Iran at ang banta ng nuclear ang naging pangunahing paksa sa pagpupulong ng dalawang lider sa White House. Maaring napag-usapan din ang Lebanon. Tandaan, nitong linggo lang ang Pangulo ng Lebanon na hindi kaalyado ng Hezbollah ay nasa White House. May posibilidad bang may ginagawa ang Lebanon kaugnay sa Hezbollah para mas epektibong harapin ang banta at isulong ang kapayapaan sa pagitan ng Israel at Lebanon? Maaring bahagi ito ng agenda? Mas madalas pinag-uusapan ngayon ng mga tao ang issue ng Syria. Hindi ko iniisip na may pag-asa sa kasunduan sa kapayapaan sa Syria. Pero posible bang magkaroon ng kasunduan sa seguridad? Halimbawa, nagkaroon tayo ng kasunduan sa seguridad na ipinagnegosasyon ni Kissinger noong 1974 na batay sa pagpigil sa pamamagitan ng banta, hindi sa pagmamahal. Ito ay batay sa at ang totoo mula 1974 hanggang sa digmaang sibil sa Syria. Ang hangganan ng Golan Heights ay napakatahimik, halos lubos na tahimik. May interes kasi ang mga Syrian na panatilihin ang kasunduan. May posibilidad bang magkaroon ng bagong kasunduang seguridad sa bagong leader ng Syria? At pangatlo, nasa balita muli ang Saudi Arabia dahil sa kasunduang nuclear nito sa Estados Unidos. Sinabi rin ni Trump na makukuha lang ito kung may normalisasyon. Kaya pinag-uusapan na naman ng mga tao ang normalisasyon. Normalisasyon, kasama ang Kasama Israel. siyempre ang Linawin mo yan. Israel. Normalisasyon ng Israel at Saudi Arabia at pagpapalawak ng Abraham Accords na nais makita ng Pangulo. Napag-usapan din kaya yon? Sana naroon ako para marinig ang buong usapan. Napansin ko si Netanyahu, pag-alis niya sa Israel papuntang Washington, tinalakay niya ang Iran at nabanggit din ang mga oportunidad para palawakin ang bilog ng kapayapaan. Karaniwan, kapag may sinabi si Netanyahu, alam mong may basehan yon. Hindi naman niya kailangan sabihin yon. Pwede naman niyang sabihin, ipagtatanggol nila ang Israel at siguraduhing walang bomba ang Iran. Pero dinagdagan pa niya kaya napaisip ako kung sa Lebanese, Syrian o Saudi front ito. May ginagawa sina Netanyahu at Trump na magiging pambihirang pagsulong para sa kapayapaan. Sa huli, kung makakakuha ka ng kasunduan sa isa, dalawa o lahat ng tatlong ito, sa maraming paraan tagumpay ito sa politika laban sa mga ekstremistang tulad ng Hamas, Hezbollah, Revolutionary Guard at pamunuan ng Iran. O, lahat sila ay tutol sa kapayapaan at kooperasyon. Kung makakuha tayo sa tulong ng Amerika ng kasunduan sa mas maraming bansang Arabo, yan ay tagumpay na may malaking T. Sige, alam mo na ang pakiramdam ko sa salitang kapayapaan habang nasa gitna tayo ng isang pandaigdigang digmaan. Palagi kong sinasabi, at alam kong iba ang pananaw mo tungkol dito. Palagi kong sinasabi na kapag narinig mo ang salitang kapayapaan, dumapa. Sige, ayoko gamitin yan ngayon. Kahit may magagandang kasunduan ng kooperasyon. Oo, at minsan may kapayapaan, tama ba? Pero sa ngayon, ang Saudi Arabia, isa sa pinakamalalaking problema na kinaharap ng Saudi Arabia o, alam mo, hindi ito sasali sa Abraham Accords. Dahil ang kagandahan ng Accords, bukod sa pagiging anti-Iran na alyansa at mahusay na kooperasyon sa Israel. Isa sa mga pangunahing kagandahan nito ay ito ang unang pagkakataon na napatunayan natin na ang isang estadong Palestino ay hindi ang daan tungo sa kapayapaan sa pagitan ng mga Arabo at Israel sa reyon. Malaking kasinungalingan ng kaliwa ito, walang kapayapaan. Nasa mga Palestino ang daan si kapayapaan. Sige. Ngayon, nang magsimula ang administrasyon ni Biden matapos ang unang termino ni Trump, tinangkan sirain ang Abraham Accords sa pagsasama ng mga Palestinong kinatawan sa mga pulong sa Negev Summit at iba pa. Talagang nakakadiri yon. Hanggang ngayon, nasa parehong posisyon pa rin ang Saudi Arabia. Wala talagang pakialam ang mga Saudi sa mga Palestino. Hindi nila iniintindi. Walang Arabong bansa ang nagmamalasakit sa kanila. At sigurado na tayo dyan na yon. Dahil wala man lang ni isa sa kanila ang pumayag na tumanggap ng mga babae at bata noong digmaan sa Gaza. Sige, kaya pakiusap, huwag mo akong bulahin na nagmamalasakit sila sa isang estadong Palestino. Hindi sila nagmamalasakit, pero yon ang kanilang daan papasok sa kaisipang kanluranin. Kaya naman, isa sa mga nakakatuwang bahagi ay noong sinabi ni Trump na gagawa siya ng kasunduan sa mga Saudi na bahala ang mga Israeli. Sa kanya sinabi, sandali, pero kailangan nila. Sila, basta sasali sila sa Abraham Accords. Kaya sabi namin, sige, okay lang. At diyan tayo, dadako sa Turkiya. Sinabi niya na ibebenta niya ang mga F-35 sa Turkiya. At ang Turkiya ay mortal na kaaway ng Israel. At paulit-ulit na sinasabi ni Trump, kaibigan ko si Erdogan. Kaalyado ko ang Turkiya. Kaya kami ay kinabahan. Bakit? Dahil ang mga eroplanong yon ay hindi natutukoy.
tumutulong ang mga iyon para matukoy ang anumang paglulunsad ng kalaban. Delikado talaga yan para sa Israel. Pero pagkatapos, sinabi ulit ni Trump, sabi niya hindi pa nila natutugunan ang mga kinakailangan ng Amerika para matanggap ang mga eroplanong yon. Gayunpaman, bago ang pagpupulong na ito, muli niyang sinabi, pasensya na, alam kong ayaw ng Turkey sa Israel, pero kaibigan ko sila. Kaya hindi namin alam kung ano ang nangyayari, pero may isang bagay kaming alam na kapag sinabi mong kapayapaan, ang sirkulo ng kapayapaan, sandali, manalo muna tayo sa digmaan bago pag-usapan ang sirkulo ng kapayapaan. Sige ba? Iyan ang nararamdaman ko tungkol dyan. Hindi naman ako totally hindi sa ngayon sa sinabi mo. Mahalaga ang pagkapanalo sa digmaan para lumawak ang kapayapaan. Dahil natalo ang Hezbollah sa Lebanon, kaya nagkaroon ng tsansa ang Lebanon na makipagkasundo sa Israel. Noong kontrolado pa ng Hezbollah ang bansa, hindi mo talaga kayang makipagkasundo. Ganon din sa Syria. Hindi sana kami nagkaroon ng kasunduang pangseguridad sa bagong rehimen kung hindi namin nilansag ang pamunuan nito at winasak ang mga puwersang militar nito nang magpalit mula kay Assad. At dahil hindi na hawak ng Iran ang Syria sa ilalim ni Assad. Sa madaling salita, kailangan muna ng tagumpay ng militar ng Israel para umusad ang lahat ng ito. Ganon din sa mga Saudi. Kung gusto ng mga Saudi ng kapayapaan sa Israel, hindi ito dahil gaya ng pabiro kong sinabi dati sa ibang konteksto, hindi dahil bigla nilang binasa si Herzl at naging Zionista sila. Hindi ito dahil binasa ng mga Saudi ang Biblia at sinabi nilang nararapat ang mga Hudyo. Ito ay dahil may estratehikong interes ang mga Saudi na magkaroon ng Israel bilang kaalyado. Malakas ang Israel, kaya walang nangangailangan ng mahihinang kaalyado. Naniniwala akong paunang kondisyon ng tagumpay ng militar para sa ating mga layunin. Marahil, dahil nanalo tayo sa digmaan, yun na nagbigay ng potensyal na posibleng magkatotoo. Tama ang sabi mo, mga bansang Arabo, salita ko ito, hindi pakunwari lang ang suporta nila sa layunin ng mga Palestino at ayaw talaga tumulong. Sinabi mo pa ito ng direkta. Sinabi mo, hindi nila tinanggap, alam mo, ang malaking grupo ng mga babaeng Palestino at mga bata mula Gaza. Sa kabaligtaran, Malalaking grupo. Hindi nila tinanggap ang ilang malalaking tao grupo. para sa mga ospital at At mga ganun bagay din kami. ngayon. At nang makalabas sila ng ospital, kailangan nilang bumalik sa Gaza. Tama ba? Kailangan mong maintindihan na may issue ang Arab world sa mga Palestino. Tinanggap ng Jordan ang maraming Palestino pero nag-alsa sila laban sa hari at sinubukang wasakin ang bansa. Ganon din sa Kuwait. Marami silang tinanggap na Palestino at nang salakayin ni Saddam Hussein ng Kuwait, kailan ba yon? Nakaraang siglo, hindi sa siglong ito. Bigla na lang sumuporta ang mga Palestino kay Saddam at lumaban sa gobyerno ng Kuwait. Galit na galit sa mga Palestino ang mga tao sa Gulpo, pati sa Lebanon. Nagsimula ang digmaang sibil sa Lebanon noong dekada 70 dahil sa impluensya ng mga Palestino. Kaya kung tatanungin mo ako, natatakot at nag-aalala ba ang mga pamahalaang Arabo tungkol sa pagtanggap ng mga Palestino? Siyempre nag-aalala at natatakot sila dahil sobra na ang naging karanasan nila. Tanungin mo lang ang mga taga-Jordan, tanungin mo ang mga Kuwaiti, tanungin mo ang mga taga-Lebanon. Pati mga Egyptian, kapag nakakita ng taga-Gaza, naalala agad ang Hamas na parang Muslim Brotherhood. Sila yung sumubok sa kupin ng Egypt at mga terorista, tama? Kaya ang mundo ng mga Arabo, sa maraming paraan, puro salita lang ang suporta nila pero ayaw naman nilang kumilos. Kaya may intindihan yon. Pabalikan ko yung isa mong sinabi, ang kagandahan at tagumpay ng Abraham Accords ay inalis nila ang kapangyarihan ng mga Palestino na pigilan ang pakikipagpayapaan ng Israel sa mga bansang Arabo. At mahalaga yon. Sinasabi ko sa lahat ng naniniwala sa kapayapaan sa gitnang silangan na maaring hindi ito posible ngayon, pero iniisip nilang posibleng mangyari ito sa hinaharap. Kung makamtan ng Israel ang kapayapaan sa mas maraming bansang Arabo at Muslim, mukhang iyon ang direksyon ng kasaysayan. Hindi natin matitiyak kung kailan ito mangyayari. Hindi rin natin alam kung gaano kabilis ito mangyayari. Sa ngayon, may kapayapaan tayo sa 6 na bansang Arabo, tama ba? Magiging dose na ba yon sa lalong madaling panahon? Pwede bang mangyari yun? Pwede bang maging 18? Tataas pa ang bilang niyan. Para sa mga taong nalabis na naawa sa mga Palestino, tama na ang kanilang pamunuan ay nabigong makipag-ugnayan ng seryoso sa Israel tungkol sa kapayapaan. At nakita natin ang kanilang kabiguan na kondinahin ang nangyari noong Oktubre 7. Talagang sumisigaw ito. Paano ka maituturing na? Tingnan mo. Ang tinutukoy ko ay ang tinatawag na moderate na mga Palestino sa West Bank. Kung hindi mo kayang kondinahin, sinabi kong tinatawag lang. Hindi mo kailangang sumimamot ng ganyan, Ruthie. Ang tinatawag na moderate na mga Palestino sa West Bank. Kung hindi mo kayang kondinahin ang nangyari noong Oktubre 7, anong klaseng katuwang sa kapayapaan ka? Hindi mo kayang kondinahin ang mga panggagahasa. Hindi mo kayang kondinahin ang mga masaker. Hindi mo kayang kondinahin ang mga pagpugot ng ulo. Hindi mo kayang kondinahin ang pagkuha ng mga bihag. Lahat ng mga bagay na ito ay hindi nila magawa. Kaya karahin sa mga Israeli ay hindi naniniwalang may katuwang tayo sa kapayapaan. Pero marahil habang dumarami ang mga bansang Arabo na nakikipagkapayapaan sa Israel, habang dumarami ang mga bansang Muslim na nakikipagkapayapaan sa Israel, pwede bang magdulot ito ng pagbabago sa pag-iisip ng mga Palestino sa hinaharap?
Hindi agad-agad, pero posibleng mangyari dahil nakikita nilang sarili bilang mahalagang bahagi ng mundo ng Arabo at Muslim. Kung mas bukas ang mundong Arabo at Muslim sa Israel, hindi ba ito magbubukas ng oportunidad sa mga Palestinos sa hinaharap? Gayon din upang muling tukuyin at talakayin ang kanilang makasaysayang galit at pagkapuot at pagtanggi na gumawa ng anumang seryosong kompromiso kailanman sa mga Israeli. Makinig ka kahit ano pwedeng mangyari. Kapag patay na ako, pwede mong subukan kung gusto mo. Gamitin ang Ouija board at ipaalam mo sa akin kung nangyari man yon. Hindi ko nakikitang mangyayari yon habang buhay pa ako. Palagi akong nagdududa kapag sinasabi mong mas dumarami ang mga kasunduang pangkapayapaan dyan. Bakit kaya ako nagdududa? Hindi naman ako nagdududa sa pagkakaroon ng mabuti. Sabihin na nating mga alyansang ligtas. Pero kung halimbawa mo ang Lebanon, ang Pangulo ng Lebanon, kahit may kasunduan ng Israel at Lebanon na paalisin ang Hezbollah at dahil doon, winasak ng Hezbollah ang bansang iyon. At tumanggi si Pangulong Aoun na makipag-usap kahit sa telepono kay punong ministro Netanyahu. Sige, ayoko nang makarinig muli ng sinuman na magsabi sa akin na alam mo, natatakot siyang mapaslang. Pero alam mo, pinaslang si Sadat nang makipagpayapaan siya sa Israel. Si Sadat, kahit si Sadat na nakipagpayapaan sa Israel, kailangan niya makuha ang malaking kasunduan sa teritoryo. Sige, ang gusto kong sabihin ay, ako alam mo, para sa akin, hindi yun kapayapaan, lalo na't ayaw siyang kausapin ng lalaki sa telepono. Sinasabi pa rin niya na dapat umalis ang Israel sa bansa namin. Talaga, kaibigan? Kailangang umalis ang Israel sa inyong bansa? Magpasalamat ka nga sa Israel dahil pinatay nila ang mga teroristang Hezbollah. Marami sila hindi nyo magawa kahit sa sariling hukbo. Puno ng Hezbollah. Kaya, alam mo, ako ay pabor sa kasunduang ginagawa sa pagitan ng Lebanon at Israel. Huwag kayong magkamali. Pabor ako dito. Pero wala akong mga ilusyon tungkol dito at kay Pangulong Aoun. Hindi ko trabaho ipagtanggol si Pangulong Aoun. Sa tingin ko gusto niya maging maingat. Gusto niyang umusad. Malinaw na gusto niyang umusad. Malinaw na nakikita niya na ang layunin niya ay, bilang dating hepe ng staff ng militar ng Lebanon, gusto niya ang Lebanese army lang ang armadong puwersa. Tama? May bansa ba na may independenteng dayuhang hukbo sa teritoryo nila, tulad ng Hezbollah na proxy ng Iran sa Lebanon? Ginagawa niya ito hindi dahil siya ay isang Zionist. Ginagawa niya ito dahil siya ay isang makabayang Lebanese. At masasabi ko, ibig ko sabihin, alam mo, noong ako ay nasa gobyerno sa loob ng maraming taon, palaging merong pagkakaiba sa pagitan ng sinasabi ng mga Arabo sa publiko at ng sinasabi nila kapag sarado ang mga pinto. Naalala ko, alam mo, noon pinapanood ko ang mga panayam sa mga lider ng Arabo na nagkaroon halimbawa ng mga pulong sa presidente ng Amerika, sa punong ministro ng Britanya o sa pangulo ng Pransya, sasabihin nilang pinag-uusapan ang isyu ng Palestina. Pero sa totoo lang, pag sarado na ang pinto, baka minsan lang nila banggitin at mas tutok sa Iran o ibang isyu. Kailangan nating tanggapin sa kasamaang palad na ganito ang patakaran ng laro. Malaki ang pagkakaiba minsan sa pagitan ng mensaheng ipinapahayag sa publiko at ng totoong sinasabi ng mga tao kapag sarado na ang mga pinto at wala ng kamera. Ngunit papatapos na ang ating podcast. Sige, sandali lang muna. Gusto ko lang sabihin na doon sa kabaligtaran. Gaya ng sinabi mo, iba ang lengguwaheng ginagamit kapag sarado ang mga pinto. Napansin natin na ang mga Arabo, lalo na ang Palestino, kapag kausap ang mga kanluranin sa Ingles, iba ang sinasabi nila kumpara sa Arabic. Sinasabi nila ang tunay nilang ibig sabihin at totoo rin ito sa kabaligtaran, Mark. Tama ka, malapit na tayong matapos. Pero di natin matatapos ang broadcast na hindi nagbibigay-pugay. Isang malaking pagpupugay kay Boy George para sa kanyang kamanghamanghang kanta na inilabas niya kahapon o isang araw bago iyon. Tungkol sa Oktubre 7 at sa Nova Festival at sa massacre ng Hamas. At bakit ba natin siya dapat purihin ng labis? Dahil isa siyang performing artist at lahat, pati mga kaibigan niya sa industriya, lumaban sa kanya gaya ng nakasanayan. Lumabas lahat ng laban sa mga Hudyo. At gusto ko lang basahin sa inyo ang ilan sa mga liriko ng kantang yon at kung bakit tuwang-tuwa ang mga Israeli. Nakakalungkot talaga na kailangan pang magsaya. Malinaw din ang sinabi niya. Hindi siya Hudyo, kundi Briton talaga, mula sa pamilyang Irish Katoliko. Ito ang kanta ay We Will Dance Again, tumutukoy sa Nova Music Festival. Genocide ang sabi mo, digmaan ang sabi ko. Kapag inatake ka para doon ang hukbo, sumasama ba ang sitwasyon?
Oo, syempre. Kapag alam kong gusto mong patayin kaming lahat, hindi mo nababanggit ang ikapito ng Oktubre. Mga kabataang ginahasa habang nakasandal sa mga puno. Brutal na pinatay dahil lang sa pagsasayaw. Hinusgahan mo ang mga Hudyo gamit ang mapili mong alaala. Mga musikero na may bandila, na parang mga tupa kung magsalita. Ang propaganda na pinapalakas ng internet ay parang napakahina. Pero maniwala ka sa akin, sasayaw tayong muli at hindi magkakaroon ng digmaan. Pero kung malilito ka man, kakampi ako ng mga Hudyo. Hindi ko nararamdaman na matapang ako. Kailangan ko lang kumilos bilang isang tao. Nagtapos siya sa Hebreo at maganda rin ang kanyang accent sa Hebreo. Nagtatapos siya dito. Ibig sabihin nito ay digmaan kapag dumating sila para patayin ka. At ibig sabihin nito ay sinasabi mong genocide. Sinasabi kong digmaan kapag dumating sila para patayin tayo. Kaya gusto ko lang ulitin, mahal ka namin, Boy George. Maraming salamat. Pwede ba gusto kong idagdago na sa kasama ang palad sa... Sa mga progresibong artistikong lupon, ang Israel ay basura, ang Israel ay masama, at ang mga uri ng alamat, alam mo, pinag-usapan ng mga Nazi ang mga Hudyo sa kultura. Dito, kahit ano, nababan ng mga pro-Israel at naboboycott ang mga tao. Nasasaktan sila. Nasasaktan ang kanilang performance. Noon, gustong tumugtog ng mga artista sa Israel pero napipilitan silang umatras dahil sa matitinding kampanya laban sa mga nagpe-perform doon. Tama ang ginagawa ni Boy George. Sayang, di ba, nakakaunti lang ang katulad niya. Pero siguro para tumayo laban sa hangin o sa bagyo ng anti-Israelismo, anti-Semitismo, anti-Zionismo, kailangan ng tapang, dedikasyon at moral na lakas ng loob. At yan, si Boy George ay meron yan. Gaya ng sinasabi natin sa Hebreo, Kol hakavod. Magaling, Boy George. Amen. Babalik kami next week. Bagan ko yan, Ruthie.